Naka-increase oh. Wala gani. For today's video, Motorstar Easy Ride 150. Home service muna tayo guys. Wala tayo sa ating shop. Kailangan natin itong home service natin kasi ito po ay malayo sa ating shop at hindi na makatakbo ang kanyang motor. Ang problema nito guys ay lagi mag-drain ang kanyang battery. Laging nati-charge si bossing ng battery ng kanyang motor kasi ito ay nag-drain. Kapag ginagamit niya ito guys ng ilang mga minuto siguro no, galing pagka-charge, drain na naman ang kanyang battery. Kaya ilang beses siya nag-charge, nagpakarga ng kanyang motor, drain pa rin ng kanyang battery. So ito ay pinuntahan ng isang mekaniko, hinom service ang kanyang motor at ang hatol ay regulator. So sa hindi pa ito pina-check ng kanyang owner nito guys, ay pina-check up niya ito sa dalawang shop. Ang hatol din ay regulator. So ngayon guys, nagtataka si bossing kahit bago ang kanyang regulator ay drain pa rin ang kanyang battery. So ang laman ng kanyang battery guys kasi ito ay bagong charge 12.9. So ito ay tama-tama lang na makastart sa kanyang motor. Mapapaandar natin ito guys. Dito natin malalaman kapag nag-i-increase ang voltahe ng kanyang battery. So ito guys ang kanyang naunang regulator. Yan po ay original. Pinabili siya ng naunang mekaniko. Nung kinabit ang kanyang regulator, akala niya mag-charge. Ay paggamit niya ito guys ay natirika na naman siya sa kanyang motor. Ibig sabihin, binattery drive ang kanyang CDI. Ito ay nakadepende lamang sa karga at saka sa kanyang baterya. Since nagluloko ang kanyang charging, automatic paralyze ang kanyang battery. So ito guys, nirekta ko na. Chinek ko na mismo ang wire ng kanyang socket papunta sa kanyang stator. Since bago ng kanyang battery, so dito na ako nakarekta guys. Tinanggal ko ang kanyang new box kasi dito nakatago ang socket papunta sa kanyang stator. So nakita guys, tatlo ang yellow na wire ng kanyang stator. Ibig sabihin 3-piece ang design ng kanyang stator at 3-piece din ang kanyang regulator. So ngayon kailangan natin i-check ang kanyang continuity guys. Since ito ay full wave type, so kailangan may continuity ang tatlong yellow na wire. Kahit dalawa, malalaman natin na meron siyang continuity o wala. So halimbawa kapag walang reading, ibig sabihin may putol na wire sa kanyang stator. Halimbawa naman kung mayroong reading, possible may grounded. So kapag grounded, umiilaw siya guys pero mahina ang ilaw na output ng kanyang stator. So ngayon kailangan naman natin i-check ang continuity ng kanyang stator guys. So dalawang paraan kung paano i-check ang stator kung ito ay good o hindi. Gamit ang multi-tester, continuity lang kukunin natin. Kapag walang continuity, maaaring may putol or nasunog. Pero may continuity, umiilaw siya umandar pero mahina. So sunog pa rin ang kanyang stator. Pangalawa naman is yung ating valve tester. Doon natin malalaman na malakas ang output ng stator. Gagamit ng valve tester pero kailangan natin paandarin, i-actual ang kanyang motor. Pero kapag gumamit ng digital guys, kahit hindi umandar, pwede na. Ang importante is meron siyang continuity. Since walang reading ating multi-tester guys, so sinort ko muna yan kung meron bang reading aking dalawang rod. So good naman siya. Pero yung dalawang linya guys, yung yellow at yellow, kahit baliktad natin ang rod is kapag walang reading, may problema ang kanyang stator. So medyo nanghihina ang battery ng kanyang multi-tester. Kaya kinuha ko na ang aking sariling multi-tester guys. Kasi sa bossing, yung ginamit natin na una is kay bossing niya ng multi-tester. So ito naman ang ating gagamitin guys. So kahit saang banda yung tatlong yellow na yan, pwede natin ibaliktad ang ating test rod. Huwag yung kulay green kasi ground po yun. So medyo mahirap talaga guys kapag isang isang kamay natin is ginagamit natin sa ating paghawak ng cellphone. Na isa naman ay pang test rod. So buti na lang is nirescue tayo ni bossing. So nagkaroon ako ng instruction sa kanya kung saan ilagay yung test rod. Walang reading sa guys. Walang movement sa ating tester. Nangahuluga na may problema talaga ang kanyang stator. Ito ang problema kung bakit hindi nakikita ng nauna mga mekaniko. Nagtataka ako guys, kasi ilang mekaniko na daw dumaan sa motor nito. Bakit hindi daw nila ito bakit hindi nito nakita ang itong problema na ito? So ngayon ko lang, ngayon na natry ko siya at doon ko nasabi ni bossing na possible stator ang problema ng inyong motor kung bakit ayaw siyang makarga. Ang pinagtataka lang niya is nadaan na daw ito na unang mga mekaniko, pinahome service na unang mekaniko, bakit daw hindi ito nakita agad ang stator ang kanyang problema. Kasi nagdududa na si bossing, baka stator nga. Ang problema lang naman ng mekaniko, hindi agad nila hinatulan na stator. So pagdating ko dito sa shop din ito ni bossing kasi upholstery shop ito guys, ng mga tayanan, yung mga gumagawa ng mga upuan ng mga sasakyan. So ngayon pagdating ko dito sa kanyang shop guys, sa upholstery shop is
doon chinek ko, may problema talaga ang stator at doon ninatulan ko na stator ang problema ng kanyang motor. Siyempre, before natin ma-confirm yan, kailangan man natin tanggalin ang kanyang magneto guys. Doon sa magneto nakalagay o nakakatago ang kanyang stator. So, for the meantime, isi-check mo natin ang gamit ang ating valve tester guys. So, sa valve tester, yellow to yellow pa rin ang ilalagay natin. Both ends pa rin ang ating valve tester para malaman natin na may problema kay stator o wala. Pero hindi natin ito paandarin guys. Kailangan actual po na malalaman natin kung mayroong output ang stator, hindi natin siyang paandarin. So since nalagay natin yung isang alligator at saka yung isa naman is sa kabila, hindi pa rin siya umiilaw guys. Yun o. Nakaandar na po ang motor na yan guys ha. Pero hindi pa rin siya umiilaw. Meaning to say, may problema sa stator ni bossing. Kapag may problema yan guys, hindi yan umiilaw ang ating valve tester. Kapag umiilaw din yan, kung mahina, may problema nating stator coil. So, it's either ito ay nasusunog o grounded. Since wala talaga siyang kailaw-ilaw guys, patay talaga ang kanyang stator. So, may possible na ipapul na wire yan nasusunog. Before natin ma-confirm, puntahan muna natin ang kanyang magneto mamaya. Ito, binalatan ko na siya guys kasi hirap siyang i-tester gamit ang valve tester natin kasi hindi makapasok sa sakit. So, dito tayo sa kanyang stator guys, no? Diyan, baklasin natin yung takip na yan kasi meron pa yung fan sa likuran. Since ito ay scooter type na motor. So, dito muna tayo guys. Ibalik muna natin yung testing natin since malalaman natin kung nag-increase ba. So, naka-andar po ang motor. Paandarin muna natin yung motor na yan guys. At nilagay natin dalawang test rod. So, paandarin muna natin. So, ang kanyang voltahe 12.60. So, 12.60. 50. Dapat kapag umandar yan, tulad yan guys, umandar yan, dapat nag-increase ng 13 to 14 volts since full wave ang kanyang stator. So, nag-steady lang siya sa 12, no? Hindi siya umabot sa 13 kahit umandar ang kanyang motor. Minang kasi walang nagkakarga sa kanyang regulator. So yun na nga guys, ito na nga. Tinanggal ko na ang takip ng kanyang magneto. So silipin mo natin ito guys, no? Sa loob ng kanyang stator makikita natin. Pero kailangan natin tanggalin ang kanyang magneto sa kanyang nut. So since walang tagahawak ng camera guys, kaya hindi na natin papakita ang pagtanggal ng magneto at saka nut. Rekta na tayo sa stator. A few minutes later. So ito na nga guys, nakita na natin ang hinahanap na ang gusto natin makita ang kanyang stator. So may nakita kong winding guys na separate. Ibig sabihin primary type ang kanyang CDI. Kita mo yan sa taas, medyo nakita yun sa taas guys. May naka-winding. So possible ito ay kinonvert na battery operated ang kanyang CDI. Kaya baklasin natin ang kanyang stator guys para mahawakan natin. Few moments later. So ito na nga guys, ito na nga sinabi ko sa likurang bahagi pala. Makita ang problema ng kanyang stator yun, no? Hindi na kumakapit ang kanyang magnetic wire. Ayan, gumagalaw ng kanyang magnetic wire. Halos natanggal na natin kanyang pagkakapit sa stator. Kaya pala walang charging. At ito ay primary type guys. Kita nyo yung nakaseparate na winding na yan. Doon ako kinonvert nito ng mekaniko ng battery drive. Since nagluloko ang charging, tirik ang motor ni bossing guys. Lagi siya nagpa-charge sa kanyang kapitbahay. Kaya suki na siya ng charger ng kapitbahay nila. So ngayon si bossing nakaidiya siya, bumili na siya sariling charger niya sa Shopee guys, online shop. At useless pa rin kasi nga laging tumitirik ang kanyang motor at hindi makabiyahe ng mahabang minuto. Yun, shout out kay bossing. Yan po ang kanyang shop guys, upholstery shop. So ito, goods pa tayo itong regulator. Yan, kaya lang pinabili siya ng mekaniko. Kaya lang, useless pa rin. So, itatago na ito, pwede natin ibalik. Pero ang problema ng kanyang motor guys ay ang kanyang stator. Ang problema lang nito guys, hindi natin ito mapalitan agad kasi walang available na design na ganitong stator. Ito ay makikita pa natin sa online. Mag-antay pa tayo ng 1 linggo guys bago ito dumating sa pag-order ni bossing. Tingnan ang order ni bossing guys na bagong stator niya na assembly. Ito ay nasa mga 1K plus daw, sabi ni bossing. Okay. So, ito ay pang motor star talaga. Nung una, nagdadalawang isip siya, umorder nito, baka hindi ito yung sira ng kanyang motor. Nung chinek ko at doon na-confirm natin na may problema talaga kanyang stator, kaya ayaw mag-charge ang kanyang regulator. Pinalitan natin ito ng bagong regulator ng naunang mekaniko, kaya ayaw mag-charge. So, pumunta natin sa kanyang stator at doon, ang problema ng kanyang stator is nasa likurang bahagi niya is gumagalaw na ang kanyang winding. So, ito po ay 3-piece, ibig sabihin kapag 3-piece, 3 ang yellow na wire. Yan po ay line to line at walang ground connection. Ibig sabihin, naka-full-wave na ang ating stator coil. So, ito ay kakabit na natin guys. Ang una natin gawin, tanggalin mo itong takip nito. Itong motor na ito ay parang kapareha lang ng
Honda Click na forma. Kasi ang cover niya is parang Honda Click. Pero sa loob nito guys is meron siyang takip talaga. So pag matanggal natin ito, makita na natin ang takip kung saan naka-locate ang kanyang stator. Yan. Next naman itong takip ng kanyang propeller. So nagbibigay hangin o buga ng kanyang makina. So itong motor ito guys ay 150 no, pero parang ikumpara lang ito sa Honda Click talaga. Pero halos naman magkapareha sa forma ng Honda Click. Kaya lang ito ay carburetor lang, hindi siya FI guys. So ngayon tanggalin natin itong takip na ito. Tapos makikita natin ang propeller ng kanyang magneto guys. So ito nakatat sa magneto kasi ito yung sumasabay kapag umikot ang ating makina at ibigay lamig ng ating engine block. So sa likod nito guys, makikita na natin ang kanyang magneto. Yon. Since mahirap talaga guys gumalaw kapag ang ating isang kamay ay nakahawak sa camera. So ngayon guys, tanggalin na natin ang kanyang magneto. Ito ay lumuwag na guys, no. So matatanggalan natin ito. Yan, ito na kanyang stator. So ngayon ang gagawin natin is i-pull out ang bolt. So dalawang bolt lang po ang nakalagay diyan sa kanyang stator at dalawang bolt naman sa kanyang pulser at dalawang bolt ng clip ng kanyang harness ng kanyang stator. Bali anim po 'yan lahat 'yan. So ngayon si Bossing na ating patatanggal guys since dumating na si Bossing. So may rescue tayo. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay papalitan natin ng bagong stator. Buong stator talaga kasi nandun po problema sa kanyang stator. Malaki-laki na rin ang gastos ni Bossing sa kanyang motor guys, no. Muntik na siyang na-discourage. No, tapos buti na lang is merong nagrekomenda sa atin na isang customer din na kakilala niya na i-try ko daw. I-try daw niya ako kung baka masolve ko ang problema ng kanyang motor. To be honest kasi guys, itong motor na ito is may dalawang shop malapit sa kanyang pinagtrabahuan. Meron siyang upholstery shop si Bossing. So dalawang shop yan magkalapit kasi nasa National Highway lang si Bossing, no. Ngayon, at chinek niya ito sa dalawang shop, hindi agad natulan ng stator coil. So medyo napag-alaman lang ng naunang shop na baka regulator daw. Kaya sa dalawang isip si Bossing baka hindi din regulator. So nasayang oras niya sa pagdala sa kanyang motor. Nung isang shop naman guys is medyo hindi sineryoso ang pagtrabaho ng kanyang motor. Dala nga is malapit lang sila. So makapit bahay lang. Kaya medyo na-discourage si Bossing kasi hindi sineryoso ang pag-repair ng kanyang motor. At hindi din sinabi kung ano ang problema ng kanyang motor. So yun, mayroong isang mekaniko na dumaan dyan. Medyo kapit bahay lang, malapit na area. So pina-check ni Bossing ang kanyang motor ng mekaniko ninyon. Sabi niya is regulator daw. Kaya umorder na si Bossing ng regulator sa Shopee. So yun pa rin, ayaw pa rin mag-charge. Magkailang beses pa rin si Bossing mag-charge ng kanyang battery. Matitirikan pa rin siya. Gawa na rin, ang design po ng kanyang stator is sa totoo lang is primary type talaga siya. Ibig sabihin, pag primary type is hindi nakadepende ang kanyang CDI sa charging at saka sa stator. Kasi meron yung sariling supply ng kurente, yung primary type. Pero nung mekaniko guys, kinonvert nito ng battery drive. Kaya paralisado na rin ang kanyang pag-andar ng kuryente, ng kanyang spark plug kasi na-convert na siya ng battery drive. Nagluloko ang kanyang charging, automatic, mapiktuhan lang ang kanyang CDI. So ito na guys, sa harapang bagay ng kanyang stator, dito mo makita, parang wala kang maramdaman na problema. Pero kapag binaliktad mo siya, ito, baliktad na ito guys, dito mo ma-feel na gumagalaw na ang kanyang magnetic wire, no? Hindi na siya nakakapit sa kanyang metal frame niya, no? So, dito sa harapan, medyo hindi nyo mahalata. Pero sa likuran, wala na talaga guys. Patay na talaga ang kanyang stator. So, siyempre, kailangan natin bumili ng bagong stator guys. Since na-sure na natin na ito ang problema kung bakit walang karga, walang winding o walang continuity ang ating tester na lumalabas. Kahit ilaw man lang sa valve is wala talaga. So, ngayon, umorder na tayo. Dumating na ang ating order. Dito na natin malalaman kung tama ang ating hinala na stator talaga. Since bago naman kanyang regulator, yung naunang regulator niya is hindi natin nagamit. Kasi nga is ipinalitan natin ito ng bagong regulator ng naunang mga mekaniko. So wala tayong pag-ibang pagdadaan guys kung bakit walang karga ang kanyang stator na. Kasi nakarekta na tayo dito. Chinek na natin yung dalawang at tatlong wire na yellow. Walang lumalabas na supply. Pati continuity tester gamit natin digital ay wala rin lumalabas na resistance o zero resistance. So ayun, si Bossing na ating pinakabit guys. Para sabi niya kasi gusto niya mag-DIY. Isa sa nabantayan ko dito guys, obserbahan yung kanyang pulser, no? So ang kanyang pulser is China type, ordinary type lang kanyang pulser. Parang pwede siya ikabit sa XRM na 110, mga China motor.
Pero yung naunang pulser niya guys, hindi yung sira no, kasi umanda para mga motor ni bossing. Para hindi tayo magkaroon ng aberya or problema sa ating trabaho. Ang ginawa ko guys, binalik ko ang kanyang naunang pulser. So itong hinawakan ko guys, no, itong pulser niya na naka-built-in sa kanyang stator ay parang nadadalawahan ako na ikabit siya. So to make sure na hindi tayo magkaroon ng problema, back job, kasi maraming tatanggalin to guys, maraming mga takip na matatanggal. So medyo malanganan tayo dyan, kaya ang ginawa ko, itong stock niya is nilipat ko sa stator na bago. So kinabit ko siya guys, pinutol ko siya at doon nilipat ko. So ito guys, tanggalin natin ito at ilipat natin yung naunang pulser niya. So ito guys, yan, lipat natin yan para iwas abala, kasi naka-experience ako nito, no. Bili na bang stator, tapos pag andar, umiingay yung kanyang magneto kasi nakasabit yung parang contact point ng kanyang pulser. So para hindi tayo magkaroon ng birya, balik na natin yung original pulser since hindi naman yung sira. So ito guys, ito yung pulser niya na kasama sa kanyang stock na bagong stator. So binalik ko na yung unang pulser niya guys para sure tayo na walang problema. So next naman is balik na natin ang kanyang magneto. Siyempre guys, si bossing ang pinabalik natin kasi gusto niya matuto daw para hindi na siya magkaroon ng maghanap ng mekanikong sakaling magkaroon ng issue ang kanyang motor. Okay. Si bossing ang nagkabit sa magneto. Tinuro ko sa kanya na meron siyang guide o kunya sa kanyang crankshaft para hindi masira yung kanyang kunya guys. So tapos lagay yung nut saka higpitan. At hindi kalimutan i-shout out si bossing. Boss, salamat sa tiwala boss. At pagpunta ko dyan sa inyong shop na ako ang napili mong mekaniko na mag-ayos ng inyong motor. So nakabit na natin ang magneto, saka natin ibalik lahat ng mga takip dyan once na sure na ang ating trabaho guys. So ito na, nakabit na natin ang kanyang magneto. So ito na ang pinaka-pinali guys, kundi i-test na natin kung mag-increase ba ang voltahe ng kanyang battery. So itong ginamit natin guys ay tester. Ito na bilhin natin sa online, ito ay digital. So meron siyang 12.1, kaya start na bossing. Let's go. Kumota. Check natin. Yun, tumatak agad ng 13.3. Out ito ng 14 volts guys. Kung tatakbo ito sa isa ang motor ni bossing. Nangalogan na stator talaga ang problema ko. Bakit ayaw mag-charge talaga. Yun, umandar kanyang motor guys. Ang ikot ng kanyang gulong. At na-steady na sa 13 point plus 13.6. At 14 volts since fully pag kanyang motor guys. Matic 14 volts ang pinaka maximum dyan na kurente. Hindi na dapat sobra pa sa 15 to 16. Baka mag-overcharge na. So yun, confirm ng problema ng kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang stator. So malaki na ang gas si bossing ito guys. Walang mekaniko na ang kanyang napagdaanan. Tayo lang ang naka-resolve sa kanyang motor. Amazing! So yun, ito guys, 3-piece bago na rin ang kanyang wire yan. Plug and play to guys, testator, plug and play kasi wala akong binago dyan. Yan dalawang wire yan, palaser at saka primary supply yan. Yung tatlong wire naman at saka isang wire na kulay green, ground yan. So yun lang guys, no, kapag yung motor star o kahit anong klaseng motor. Kapag nagdadalawahan kayo kung anong problema kung bakit nagkaroon ng drain ang kanyang battery, huwag nyo agad erekta sa regulator. Mas better, punta kayo sa stator, i-check nyo muna kung normal ang supply ng kanyang stator. Kung normal, malaking output, kapag naka-disconnect, ibig sabihin, maganda ang supply ng stator. Kapag mahina, makulimlim, sira ang stator. Yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa araw na ito sa ginawa kong video. Maraming salamat at siyempre sa iyo sa next video. Right safe. God bless. Ayos.